Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Na ang problema ni customer, kahit maliit lang yung lubak na madaanan niya, matindi yung lagutukan dito sa pangilalim. Kaya check upin ko muna yan. Kung makikita nyo sa pag-uga naman na ginagawa ko dito sa gulong, wala naman akong makitang maluwag na pyesa. Kaya lalagyan ko ng tubo yan dito sa ilalim, tsaka ako ngayon iaangat-angat tong gulong. Kaya lang mga boss, ganun din, wala din siyang kalog. At ang pinaka-the best niyan, tatanggalin ko itong gulong para i-manual check up ko yung ibang pyesa dito sa pang-ilalim niya. Maganda na kasi yun para sigurado ako sa paghatol na gagawin ko dito sa sasakyan ni customer. And mga boss, at tanggal ko na yung gulong. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 14. I-disconnect ko itong stabilizer link dito sa shock absorber niya. And mga boss, at tanggal ko na yung nut niya. Tapos, i-disconnect ko na ngayon itong stabilizer linkage. Ayan, natanggal ko na siya, no? Tsaka ako ngayon siya aalugin. So, para itong stabilizer linkage niya, wala naman siyang problema. Kumbaga, wala siyang kalog, ang ibig kong sabihin. Tapos, itong stabilizer bar bushing niya or sway bar, iaangat-angat ko yan. Kung makikita niyo, tinataas-taas ko yung sway bar, oh. Wala din problema ito sa bushing niya. Ganun lang naman yung pag-check up mga boss eh. Pero kapag kinalog niya itong sway bar niya at nakakita kayo ng lagutok o nakarinig pala kayo ng lagutok, ay may problema yun. Ayan, wala talaga eh, oh. Kasi pag may problema sa stabilizer linkage, pati dito sa sway bar bushing niya, makakarinig kayo dyan ng tok-tok-tok, gano'n niya pag inalog-alog nyo. O ulitin ko mga boss, para makita nyo. Negative. Narinig nyo naman mga boss, ang hatol ko, negative. Kaya ibalik ko na itong stabilizer linkage dito sa shock absorber. Tapos ilagay ko na yung nut niya na number 14, tsaka ko ngayon higpitan yan. Ganun lang naman yan mga boss, kung kayo mag-check up ng sasakyan nyo, very basic lang. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo, pwede naman bago nyo ipagawa, check upin nyo muna. O kaya after nyo ma-check up, kayo na rin yung gumawa. Pag duda ka pa sa pag-check up mo, pwede kang gumamit ng tubo para mauga mo itong bushing dito sa suspension arm. Pag okay naman, di wala problema. May wiggle ba? Manibela? Wala naman. Pag umaandar? Oo. Wala naman. Wala naman. At dahil sa wala namang wiggle na nararamdaman si customer, naku, ang possible nito, ang problema nasa steering. Tignan nyo itong tire niya, uugain ko yan. Wala talaga siyang kalog. Okay na okay. Walang problema. Kaya ang gagawin ko dito mga bossing, ibalik ko na lang itong gulong. Tapos sa kabilang side naman ako mag-check up. Sana lang mga boss yung pag-check up na ginagawa ko, nakita nyo naman, hindi naman masyadong fast forward yung video. Sana nang iintindihan nyo. Para kung may maririnig kayong ingay sa pang-ilalim ng sasakyan nyo, kayo na mismo yung mag-check up. Nang sa ganun, malaman nyo kung anong pyesa yung meron siyang kalog. Dito naman ako sa kabilang side mag-check up. Uugayin nyo lang naman itong gulong pakaliwat kanan. Tapos lagyan nyo ng tubo sa ilalim, iangat-angat nyo itong gulong. Pag meron siyang kalog, ibig sabihin may sira. Negative. Negative, sir? At para sigurado na wala talaga siyang sira, tatanggalin ko itong gulong. Tapos ima-manual check up ko yung bawat pyesa. Ayan, natanggal ko na yung gulong mga boss. Ganun din, tatanggalin nyo rin yung nut na number 14 dito sa stub link niya para ma-disconnect nyo nga yan dito sa shock absorber. Ayan mga boss, natanggal ko na itong nut na number 14. Tapos pwede ko na ngayon i-disconnect itong stabilizer linkage dito sa shock absorber. Ganun lang siya ka-easy, oo. Ayan o, tingnan nyo. Diniin ko lang ng tubo yung sway bar. Na-disconnect ko na itong stub link. Tapos pwede mo na ngayon i-check itong stabilizer linkage mo. Kaya lang wala siyang kalog. Wala rin. Negative eh. Kahit nung inuga ko itong sway bar niya, yung bushing dyan, walang kalog. Ayun o, kung makikita nyo, paulit-ulit kong inuuga yan. Pero wala talagang problema ito sa sway bar bushing at stabilizer linkage. Ganyan ako mag-manual check-up mga boss, kaya mabilis kong natitrace yung problema dito sa pang-ilalim. Dahil sa okay naman ito, ibalik ko na ulit itong stabilizer linkage dito sa shock absorber. Ilagay ko na yung nut niya na number 14, tsaka ako ngayon ipa-final na yung higpit, tapos punta na ako dito sa suspect ko. Dito nga yan sa rack and pinion niya. Kaya sir, piti manibela. Kabilang side. Okay. Galaw-galaw mabilis. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Tama yan. Sige, mabilis. Sige sir, okay na. Patay makina.
At dahil nga sa tukoy ko na yung pinanggagalingan ng lagutok, tatanggalin ko na itong clamp dito sa steering boot. Ayun yung maliit na clamp na tinanggal ko. Tapos meron pa yung isang malaking clamp dito sa unahan niya ng steering boot nakalagay. Gumamit lang kayo dyan ng flat screw. Itulak niyo yung clamp na nakalagay dyan para bumitaw nga siya dito sa steering boot. Ayun mga boss, bumitaw na siya. Kaya pwede mo na ngayon tanggalin itong steel na clamp niya. Ayan siya mga bossing. Sir, papit manibela, sir. Pinapihit ko kay customer yung manibela pa kanan para mas maluwag akong makakilos. Para i-disconnect ko nga itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Una, luwagan nyo muna itong nut dito sa tie rod. Tapos gamit ka ngayon ng ball hammer, paluin mo itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod. Ayan, bumitaw na itong tie rod dito sa steering knuckle, kaya pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong nut dito sa tie rod. Tapos, pwede ka na ngayon pumunta dito sa steering boot mo. Hilahin mo yan para bumitaw siya dito sa steering rack housing. After mo matanggal itong steering boot, silipin mo. Pag marumi yung nakalagay na grasa dito sa labas niya, ayan, ginamitan ko nga ng ilaw eh. At yung grasa nga nito na lumabas na, grabe na yung dumi niya na halos naging putik na nga. Bago ko saksakan ng grasa yung loob nitong steering rack niya, pupunasan ko muna yan. Siyempre, dapat malinis yan mga boss. Every time na magsasaksak kayo ng grasa dito sa loob ng steering rack assembly nyo. Ako mga boss, ang ginagamit kong panglinis dyan, tissue. Kasi mas madali mo siyang magagalaw dito sa loob ng steering rack housing. Ayan o, nakikita nyo naman kung paano ko siya nililinis at kung wala naman kayong tissue, pwede naman yung maliit na basahan para matanggal nyo lang yung mga nagputik na grasa na lumabas galing dito sa loob ng steering rack assembly nyo. Dahil nga sa hindi nyo naman makukuha sa isang pasada yung paglinis niyan, syempre uulitin nyo pag meron pa siyang dumi. Para naman hindi masayang yung effort nyo sa pag-DIY nyo nga ng inyong sasakyan. Kaya nga madalas kong isingit sa video, di ba? Sinasabi ko sa inyo na, nako, pag kayo nag-DIY ng inyong sasakyan, kailangan nyo talaga ng pagtsatsaga. At pag okay na, malinis na yan, o gamit ka ng maliit na hose, yung meron na siyang grasa sa loob. Sira kasi yung pang-injection ko. Itong nabili ko mga boss, hindi ko na pinakita sa inyo, mali, sablay. Kaya ang ginawa ko dyan, kunting tsaga lang. Yung hose na yan, meron na siyang grasa sa loob. Tapos ito namang hawak ko na kulay blue, ayun yung gagamitin kong pantulak para yung grasa pumasok dito sa loob ng steering rack assembly. Basta tandaan nyo mga boss, ang diskarte yan, kailangan mapasukan nyo ng bagong grasa itong loob ng steering rack housing nyo. Kung ano man yung paraan nyo para madali nyo mapasukan ng grasa itong loob ng steering rack, diskarte nyo yun. Manibela. Tapos papa-start ko itong makina para ipapihit-pihit ko na itong Okay, manibela. Up, labas. Sagad sir ha, sagad mo ha. Sagad yan. Ilipat ko nga muna ng position itong camera, tapos papahiran ko ng grasa itong ipin ng steering rack. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinapahiran ko ng grasa yan, pero yung nilalagay kong grasa medyo makapal. Para pag pinihit ni customer yung manibela, papasok itong steering rack niya, maiiwan sa loob yung grasa. Pwede rin yun mga boss, kaya lang yung ganyang paggawa, syempre dapat naunahan mo na nalagyan ng grasa itong loob ng steering rack mo. Kumbaga, yung paggawa ko, dinadagdagan ko na lang yung grasa dito sa loob ng steering rack. Malalaman nyo naman pag napapasukan ng grasa itong loob ng steering rack nyo dahil nga sa medyo sisikip yung pagpihit ng manibela. Basta ang diskarte nga lang dyan, pagtsagaan nyo na mapasukan ng grasa itong loob ng steering rack hanggang sa masiksik na ng grasa itong loob. Para lang naman kayo nagre-repack dyan na habang pinapasukan nyo yun ng grasa, sumusuka rin siya ng maruming grasa. Kaya kung makikita nyo, ayan o, tinatanggal ko yung maruming grasa na lumabas. After ko matanggal yung grasa na yan mga boss, ipinakita ko yun sa may-ari na marumi na talaga yung grasa niya dito sa loob ng steering rack. At pag malinis na yan, ganun ulit, papahiran ko ulit ng grasa itong steering rack niya para pumasok dito sa loob. Maririnig niyan mga boss pag puno na ng grasa, akala mo pumuputok-putok na eh. Sibisiksik na yung grasa nun. O sige. Oh, di ba? Labas. Paglabas niya, wala na yung laman eh. Di ba ma'am, ano, di ba? Kita mo? O, lagyan ko sa ibabaw ah. O, tinan mo, pag labas niya, wala laman yan. Naiiwan sa loob eh. O, labas. O, di ba? Ipin na lang oh. Sige, pasok.
Yon, dumigay na. Pwede na yan mga bossing. Kaya pala sabi ni customer, medyo sumikip na raw yung pagpihit niya ng manibela. Kaya pag ganyan, pwede na yan. Parang nang nangyari, pinalitan natin Oo. ng grasa sa loob. Sa bago. Tanggalin ko pa. Yun na yun, nung manufacturing na Eh, yun. Yung tingnan mo. grasa na yun. Kasi hindi naman sila naglagay dyan. Oo. Never sila naglagay dyan. 5 taon na rin to eh. Halos. Yan o, grasa mo. Oo. Di ba? Sa loob. Bago nyo ilagay itong boot, importante na linisan nyo muna yan. Tanggalin nyo muna itong lumabas na maruming grasa. Nakita nyo naman siguro kung paano ko tinatanggal yan para linisin. Pati itong boot, linisan nyo rin siya. At pag malinis na, papahiran nyo ulit yan ng grasa. Pero hindi na ganun kakapal yung ipapahid nyo na grasa dito sa steering rack. Manipis lang. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong steering boot niya. Ipakapit mo na yan dito sa housing ng steering rack mo. Tapos punasan mo siya. Itong steering boot, ibig kong sabihin, para yung nagkalat na grasa, matanggal. Tapos ilagay mo na itong cable tie. Yan kasi yung iipit para pag niliko mo itong manibela, hindi bibitaw itong steering boot dito sa rack and pinion. At pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong tie rod sa steering knuckle mo. Tapos ipakapit mo na itong nut dito sa thread ng tie rod, tsaka mo ngayon gamitan niya ng socket wrench mo na number 17 para maipanel mo na yung higpit. At syempre dito sa kabilang dulo ng steering boot mo, huwag mong kalimutang ilagay yung clamp niyan. Ayan o, kung makikita nyo, gumamit ako ng plier para maipit niya itong kabilang dulo ng steering boot. At kung sa palagay mo, okay na, wala ka nang nakalimutan para higpitan. O pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman, pag nilagay mo itong gulong, siguraduhin mo naman yung mga nut niyan na higpitan mo ng maayos. Para sigurado ka na wala ka magiging problema. Tapos mag-road test na kami ni customer. Maganda kasi, si customer na yung hahatol. Kasi pag ako bias. Kaliwa tayo, kaliwa. Wala yung tulog. Kahit yung dito eh. Ano? Kung may pihit kasi ako dito, Oo. may parang isang tick, magtitik siya eh. Nawala yung Ano wala? Nawala yung doon. Kaya. Kaya ganun, papagawa tapos sabihin. Nawala yung kalampag. Kaya nga, doon sino ko minsan nagtataka sa mga nagpapagawa. Tapos pag nawala, magtataka. Hindi kasi si Mrs. Ah. Hindi niya masyadong napapansin eh. Sabi ko, ewan ko ba, ako napapansin ko eh. Sabi ko, ano eh. Yung iba kasi hindi na kukuha yung paglagay ko ng grasa, hindi lang timing kasi. Kung madali lang, pero dapat pag-aaralan mo rin. Paano kaya Medyo papasok? ano lang sir, no? Yung babalik naman to, no? Yung sa manubela ka mo. Ano? Parang medyo... Kaya may Kasi bago pa. grasa eh. Alulog din siya. Oo. Alulog din niya. Parang kung isipin mo lang, bibili mo lang. Oo. Pero mas okay na rin, no? Oo, Oh. kasi ramdam mo yung liko ng manibela eh. Di Yung ba? ganitong surface. Oo. Ano na yan? Maingay na siya pag Maingay duman na. nga. Ganun simple. Ay, yung Yan, before mo ganun. ipagawa sa akin, ganun talaga siya, maingay agad. Ah, sir? Oo sir, kaya talaga namin din pinush na hanapin ka. Kasi nga dahil ako kasi napapansin ko siya. Si Mrs. parang di niya masyadong yung Buti ka mo, ganun na isip mo. Kasi iba, papalitan talaga yan. saka yung sa manobela nga, yung pagka pumipihit ka, may siguro pangalawang ikot, may tick, parang mararamdaman mo eh. May ano siya. Ayun no, yung mga ganun. Oo. Maingay na yun pag Maingay ganun. na yan sir. Yan, yung ganyan. Maingay na yan. Ibig sabihin, Sabihin, nagawa. magaling talaga si sir. Hindi, dyan na naman Salamat sa tayo eh. Di ba sinabi ko si kanina, kayo bang gagawa lang? Pero nung Pero binanggit yung- mo kasi kanina na hindi ko binuksan natin yung Oo. harap. Kamo, negative, okay naman yung Oh, sir, ganun talaga ako matol. Check ko muna maigi. Okay yun. Hindi ako yung makikita mo sa akin na, ay, sir, kalog na kasi agad. to eh. Palit agad. Di ba? Hindi ako ganun. Kahit Ayun. sabihin mo sa akin magalaw pa yon, hindi ko pa rin nakatulan yan. Kailangan makita ako siya ng kalog. Di ba? Di ba sa iba, pag medyo magalaw lang yung tyrant, stabling, galaw. Sir, ayun naman, ayun sir, oh, galaw lang. Kayang-kaya ng daliri, oh. Palit na to. Kalokohan yung sinasabi mo. Talaga naman kaya ng daliri galawin yan, eh.
Yung bagong bili, hindi mo pa kaya. Pero pag tumagal din ng mga isang buwan yan, halo na rin yan. Gagalaw na rin yan. Kahit nga minsan yung ganyan, no, yung ganong road, uneven road yan. Opo. Alam mo na yun, matisa pa ako dito sa left foot ko eh. Mararamdaman mo yung magkata-tremble siya. Sarap ng ganda ng preno, sir, ha? Siyempre naman. May Oh, tulong tayo ng Diyos eh. salamat, sir. Salamat sa Dahil salamat sa Diyos yun, siyempre. Ito try natin dito sa... So, ayan, no, yung ganon, sa Oo. EDSA, Oo. wala na. Maingay talaga siya. Ingay na. At least sa akin. Ewan ko lang sa'yo, ma'am. Pinapakiramdaman ko pa nga. Hindi, At saka Pag yung, ikaw yung nagmamaneho. manibela, ano ka, kumbaga, ano ka yung sa manibela na pag hinawakan mo siya, yung pagliko mo, alam mo agad eh, no? Yung Alam wala mo siyang na. clearance na, di ba? Oo, Iba alam may mo na. clearance eh. alam mo na kagad. Kita naman, narinig nga ni Ma'am kanina, nagpapasok ko ng grasa eh. Lapat na lapat. Talaga mahirap lang talaga. Di ba? Ito, Manong Ray, pagka Ayan. ito, wala na to. Maingay na siya. Maingay na to. Tapos na yun. Kaya ganun, sir. Tama, no? Kasi dry na siya. So, bakal sa bakal na, kaya maingay. Tama ba yung ano? Tama, understanding? nakuha mo rin. Oo. Wala pagkakaiba yun sa preno, yung Oo. sinasabi ko. Oo. Bakal sa bakal na siya. Wala na siya. Ayun, ganyan naluluba ka, di ba? Tokotok gaganon na yun eh. Malakas na yun. Ayun, kahit nga yung simpleng ganun eh. Ayun, oh. Yung mga ganun. Oo. Malakas na yun. Ramdam ko na yun. Oh, yung mga ganun, no? Simpleng ganun, mi. Oo, naalala ko na yung term na yun. Hindi nga isang tunog eh. Parang tatlo siguro mabilis. Dahil sa okay na kay customer itong sasakyan nila, muli maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat ulit!